lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, ipagdadasal kita. At tayong lahat ay nandito ngayon, sama-sama nating ipinagdarasal ang bawat isa habang nagbibigay papurit pasasalamat tayo sa ating Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng mas malakas na palakpak ang ating Pong Jesus Nazareno. Sabihin natin ng malakas, Panginoong Jesus, iligtas mo ako, iligtas mo ang katabi ko, iligtas mo ang pamilya ko. Iligtas mo ang bansa namin. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Totoo yan. Kailangan natin siya. Amen? Salamat, nararamdaman natin yung init ng araw ngayon. Huwag kayong magreklamo. Huwag kayong magreklamo dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin mararanasan ang init na ito. Ipinagdarasal natin ngayon ang mga kababayan natin. Ang hirap po magsalita, lalo na kapag naaalala natin ang mga eksena nila.
Baka wala tayong pakialam sa kanila. Hindi natin alam. Kung bukas makalawa, tayo naman. Kaya napakahalaga ho ng buwan ng Nobyembre eh. Nakikita niyo po ba itong napakalaking lalagyanan na ito sa harapan? Yung mga nasa harapan, kitang-kita niyo. Buong buwan ng Nobyembre, isinusulat natin sa mga envelope ang pangalan ng mga yumao nating mahal sa buhay. Tignan ninyo, punong-puno ito. At isang buong buwan yan. So ibig sabihin, ganon karami ang mga nauna na sa atin. Sa inyo dito, ang gusto isang araw, nakasulat din ang pangalan niya dyan, taas ang kamay. Aba, ayaw ninyo? Lahat ng gusto na isang araw, sana makasama din ang pangalan ko diyan. Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ang kamay, belat sa inyo. Kawawa naman kayo. Isang araw, ang pangarap ko, pag nawala na ako sa mundo, ipinagdadasal ako ng mga tao. Ngayon uulitin ko. Sino dito isang araw, kahit nasa kabila na siya, ay malaman niyang nakasulat at ipinagdarasal siya ng mga naiwan niya. Taas ang kamay. Diba? Yan ang kahalagahan nung lagi nating kinakanta. Walang sino man ang nabubuhay at namamatay para lang sa sarili niya. Ano ang itinuturo sa atin ng buwan ng Nobyembre? Ipagdasal natin ang mga nauna na sa atin sapagkat silang nandun na, wala na silang magagawa para sa sarili nila. Naalala ninyo ang talinghagan ng mayaman at ni Lazaro? Nung sila ay parehong nabuhay, magkaiba sila ng sitwasyon. Tanggapin natin ang katotohanan mga kapatid. May mga taong pinagpala sa material na bagay. At may mga taong kinulang sa material na bagay. Amen? Kitang-kita naman yan eh. Maglakad lang kayo dyan sa ilalim, maglakad lang kayo sa gilid ng Rojas, maglakad lang kayo sa Intramuros, kitang-kita natin ang pagkakaiba. May mayaman sa material na bagay at may dukha sa material na bagay. Pero pare-pareho tayong nabubuhay. At isang araw, pare-pareho rin tayong mamamatay. Anong nangyari sa kwento ng mayaman at ni Lazaro? Nakita ng mayaman si Lazaro, napakaganda ng kanyang sitwasyon, napakaganda ng kanyang katayuan, habang siya'y naghihirap ng matindi. Anong sabi ng Panginoon nung ikay nabubuhay? Nagpakasasa ka. Naging maginhawa ka. Walang problema eh. Isa lang, naging madamot ka. Problema ba na guminhawa ka? Problema ba na ikaw ay umasenso dahil nagsipag ka, dahil nagpursigi ka sa buhay? Hindi. Anong problema? Naging gahaman ka. Naging madamot ka. Hindi mo napansin si Lazaro? Naghihintay lang ng tira-tira mo. At bakit napunta sa magandang sitwasyon si Lazaro? Dahil ba mahirap siya? Oy, sandali lang. Ang problema ko minsan, wala ka nang pera, bahay, magandang gamit, pati magandang ugali, wala ka. Hindi yun. Hindi yun ang iyong magiging daan papuntang langit. Ang maganda kay Lazaro, hindi siya gumawa ng mali at masama para lang guminhawa. Ngayon, anong sabi ng mayaman? Ganun ba? Ito ba ang kapalit ng pagiging makasarili, madamot, gahaman? Pwede ba bumalik ako sa lupa para bigyan ko ng babala yung mga kapatid ko? Siguro ganun din yung mga kapatid niya. Anong sabi sa kanya? Time is up. No more turning back. Wala nang balikan.
Kaya pag natapos na ang kwento ng buhay natin sa mundo, wala nang balikan. Sino ang may magagawa para matulungan tayo? Ang mga naiwan. Kaya yun ang kahalagahan na pinagdadasal natin ang mga yumao natin. Na sana'y mapatawad ng Diyos ang anumang kasalanang hindi pa nila naihingi ng kapatawaran upang sila'y tuluyan ng makatawid at makapasok sa kalangitan. Kaya, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, maging mabait ka sa akin. Totoo yun. Kaya dapat mabait ka sa katabi mo para pag nauna ka sa kanya, ipagdadasal ka niya. Kaya ano ang sabi ng kanta? Walang sino man ang nabubuhay at namamatay para lang sa sarili niya. At alam ho ninyo, ano ang magandang mensahe ng mga pagbasa ngayon sa kabila ng mga pagsubok na dumadaan sa ating bansa ngayon? Ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Baka may skandalo kayo. Bakit pinuri yung mandaraya? Di ba ngayon nga kinukundina natin ang mga mandaraya? Inis na inis tayo sa mga nandaya. Bakit sa ebanghelyo, Father? Pinuri ng Panginoon yung mandaraya niyang katiwala. Makinig kayo. Ang pinuri, yung mandarayang katiwala at hindi ang pandaraya. Ang pandaraya ay pandaraya. Masama, mali, kasalanan. Bakit pinuri yung katiwala? Kasi gumawa siya ng paraan. Araw-araw, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na gumawa ng paraan para isang araw mailigtas tayo. Araw-araw binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos ng gumawa ng paraan na maitama na natin yung maling buhay natin ngayon. Gumawa ng paraan na maging maayos na ang pagtitinginan at trato natin sa isa't isa. Gumawa ng paraan na maitama na ang anumang mali at masama na umiiral ngayon sa ating pamilya, sa ating pagsasamahan, sa bansang ito. God is always giving us the time, the chance, para gumawa ng mabuti at magandang paraan. Kaya nga mga kapatid, habang ipinagdarasalo natin ang bansa natin, pagdasal natin ang sarili natin na wag nating hahayaan na sirain tayo, na sirain sa atin ang anumang mabuti, ang anumang tama sa atin. Bigyan ka man ng mundo ng 10 dahilan para magkasala, para sumuko na, lagi kang bibigyan at tuturuan ng Diyos ng 100 paraan para mailigtas, para maging mabuti at tama. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, isang bagay lang daw ang sigurado tayo, ang pagbabago. Maaraw ngayon, hindi natin alam kung kailan ito magbabago. Lagi niyo pong tatandaan, 2 bagay lang ang hindi mo na maibabalik. Ang salitang nasabi mo na at ang oras na lumipas na. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Every day, maging handa tayo. Be ready. Amen.